Magluluto tayo ngayon ng kalderetang pato. Kadalasan ngang tanong sa pagluluto ng pato, kung paano nga daw ba ito lutuin nang walang amoy at lasang anggok. Madali lang naman at talagang subok ko na ang pamamaraan na ito. Tara, gawin na natin to. I-parboil muna ang pato. Dapat na gamit dito yung pinakamalakas na setting ng apoy. At dapat din lubog sa tubig ang lahat ng mga rekado. Pagkalagay nga ng luya, pwede na itong takpan saka na ito hayaang kumulo. Pagka kumukulo na ng ganyan, pwede nang ilagay yung magaspang na asin. At pagka tunaw na ang asin, pwede nang ilagay ang pato. Buong pato nga pala ito. Nahugasan ko na rin ang pato kanina. Maglalagay din ako dito ng suka. At pagkalagay nga ng suka, hayaan itong kumulo ng 5 minuto. Sa malakas na apoy at huwag itong tatakpan. Basta ganito ang pagkakaparboil ng pato, sigurado wala itong amoy at lasang anggo. Matapos itong kumulo ng 5 minuto, tanggalin ang luya, saka na itapon. Itapon din ang tubig nito, salain at patitikan sa strainer. Pagka napalamig na ito ng konti at pwede nang hawakan, bunutin lang ng tiyanay yung mga naiwang balahibo nito. Siguraduhin lang na nalinisang mabuti ang tiyanay bago ito gamitin. Pwede nang magpirito. Gumamit dito ng medium high setting ng apoy. Pagka ganyan ngang bumubula ng mantika, pwede na itong pagpirituhan. Hindi na maninikit yung ipipirito natin dito. Pagkalagay nga ng mga patatas, haluin lang ito at balibalik ta rin. Para naman maipirito yung mga ibang parte nito. Matapos ang nasa 2 minuto, pwede nang isunod ang carrots. Patuloy lang na haluin at balibalik ta rin ng 1 pang minuto. Matapos nga ang 1 minuto, ilagay na ang assorted bell peppers. Ituloy pa ang pagpipirito hanggang sa maamoy na ang bango ng mga bell peppers. Yan naamoy ko na ang bango ng bell peppers. Pagka ganyang mabango na, pwede na itong hanguin at itabi. Yan yung natirang mantika. Ilagay na ang bawang. Igigisa lang ang mga bawang hanggang sa maamoy na ang bango nito. Pagka mabango na ang bawang, pwede nang ilagay ang mga sibuyas. Patuloy lang itong igigisa hanggang sa malanta na ang mga sibuyas. At pagkalanta na ang sibuyas, ilagay na ang naparboil na pato. Agad isunod ang mga siling labuyo. Saka na ito patuloy na igisa ng ilang minuto. O kaya ay hanggang sa ganito ng itsura nito. Ilagay na ang tomato sauce. Maglagay din ng durog na paminta at toyo. Para matanggal ang mga nanikit sa kawali, i-adjust ng apoy sa pinakamahinang setting nito. Yang mga nanikit na yan sa kawali, pampasarap yan sa niluluto natin ngayon. Madali lang naman itong tanggalin. Ganyan lang kuskusin lang ng sandok para matanggal. Pagka natanggal na lahat ng mga nanikit, ilagay na ang pineapple juice. Maglagay na ng tubig, saka na i-adjust ang apoy sa pinakamataas na setting nito. Hintayin lang itong kumulo. Pagkakulo, ilagay ng dahon ng laurel. Takpan, saka na i-adjust ang apoy sa pinakamahinang setting nito. At lutuin ito sa mahinang apoy ng 1 oras. Pagkatapos nga itong mapakuluan ng 1 oras, ayan, malambot na yung karne. At ngayong malambot na ang karne, pwede nang ilagay yung mga ipinirito natin kanina. Dahil sa mga naidagdag na rekado, i-adjust ng apoy sa medium setting. Pagkalagay ng liver spread, durugin lang ng ganito. Ilagay ng sweet pickle relish. At masarap talaga ang may cheese sa kaldereta, kaya maglagay din tayo. Ilagay na rin ang chicken powder. Maglalagay din ako dito ng liquid seasoning. At saka green peas. Frozen green peas nga pala yung ginamit ko dito. Ngayon ay pwede na itong tikman.
para may gustong lasa. Naimas. Ang sarap talaga ng kalderetang pato. Lutuin pa ito ng mga 10 minuto. O kaya ay hanggang sa malambot na ang mga patatas. Pagka napalambot na ang mga patatas, pwede nang ilagay ang green bell peppers. Lutuin na lang ito ng ilang minuto hanggang sa makuha ang hustong lapot na gusto ng mga kakain. Gusto ko na ilapot nito. Yan, nakaluto na tayo. At pinakapanghuli, i-garnish na natin ito ng spicy chilies.